Hello Sunshines! Welcome back to another vlog. So bago kami umuwi ng Philippines, dumaan muna kami ng Japan. We stayed for 3 nights and 4 days. And 4 p.m. na nga pala kami nakarating that day. So nakarating kami ng hotel is 9 p.m. na. Kasi guys, naligaw kami talaga. Pero okay lang, at least nakarating din ng hotel. And gusto ko lang i-emphasize guys sa video na to na sobrang appreciate ko yung location ng hotel namin. Hindi ko inakala na ganyan siya kalapit sa Tokyo Skytree, sa mall, at saka sa isang supermarket na sobrang daming bento food na mga nakasale ang pagpipilian mo. Mamaya makita niyo guys sa video. So, pati yan, may Kura Sushi sa taas. So, nakita niyo ba guys, napakalapit niya sa lahat and hindi siya ganung kamahal. I promise, pagdating sa pagbubuk ng hotel, gusto ko lagi yung makakatipid. Pero ito guys, mura siya kaya siya yung binuko. Pero hindi ko akalain talaga na malapit siya dyan sa Skytree. And may actually nga, may Uniqlo and Onitsuka dyan sa mall na yan eh. Mall yung baba na yan. Anyways guys, so tumatawid kami ngayon sa... na-distract ako kasi si Eric amazed na amazed sa Tokyo Skytree. Anyways guys, tatawid kami ng kalsada kasi hinahanap namin yung supermarket na bibilhan namin ng mga bento na for dinner. So, yan, actually, pinlano din namin na bumili ng damit ni Miguel kasi naiwanan yung mga damit ni Miguel sa Winnipeg. Konti lang yung napake ko. Parang mga puro pa nga pang araw-araw. Kaya, yun. Pero tamang-tama rin kasi wala rin namang pang-alis si Miguel masyado. So, hindi rin naman natuloy. The next day na kami nakabili kasi gabing-gabi na nga and gutom na kami. Guys, habang nakatayo kami dyan, yung iniisip ko kung bibilang ko ba si Sander ng jacket kasi iniwanan namin yung jacket niya sa Winnipeg dahil akala namin hindi siya ganun kalamig, pero medyo malamig eh. Feeling ko kailangan ni Sander ng jacket kasi bago kami umalis papuntang ng flight, nilalagnat na siya and to the point na hindi namin alam kung tutuloy ba talaga or hindi. Pero yeah, sabi ko wait namin till tomorrow kasi baka magbabago pa yung weather. Anyways guys, ayan. So, nakita na namin yung pupuntahan namin. I think by that point, ayan. Kailangan kong bumili muna ng prutas ni Miguel kasi hindi naman siya makakain ng kung ano-ano kasi as most of you guys know, may allergy si Miguel sa wheat. So, hindi sa kanya pwede yung mga baked products and anything na may mga wheat. Ayun. So, yan. Bumili ako ng ubas, saging, ano pa ba ang binili ko. Basta yung mga ganon, mga prutas lang at mga gulay. And ayan nga yung mga bento guys na mga choices at around 9:30 yan guys ha. Pero grabe ang dami pa niya and mga nakasale siya. Sobrang daming pagpipilian. Like ako, ang na-surprise talaga ako na may ganito pala kasi the last time na pumunta kami ng Osaka, hindi naman kami nakapunta ng mga supermarket na ganito. So, ayan, nakauwi na kami guys. Ang nagpasama ako kay Sander para mag-heat up ng mga pagkain na pinagbibili namin. So, ayan, may isang microwave room na pinuntahan kami ni Sander sa hotel. And, yan, nakabili kami nung sushi na yon. And then, this one, yung sa akin chicken na may parang tongkatsu siya. Basta masarap siya. Nakalimutan ko lang tanggalin yung plastic nun doon. Pero dapat hindi kasama yung plastic cover. Pero hindi naman siya naluto guys. Trust me. And ayan. Super gutom na ako that time. Pero tinitiis ko lang. So, si Sander, mga pinili niya is siomai. Which is 30% off yan. Tapos ito, small crab, yung crablets. Yan. Tapos ano bang yan, ang kay Eric ay soba. Yan. Yan siya. Very cheap ng dinner namin. So, yung mga ganyang dinner, everything na pinagbibili namin is nasa, wala pang $30. Ano, meron pa nung teriyaki beef. So, guys, hindi ko lang naisama yung mga drinks, pero ang dami namin nabili. Ayan lang. Enjoy muna kami ng pagkain, guys. And si Miguel, nandun lang siya sa kama. Laro-laro at nagtutuloy-tuloy siya dyan. Oh, bye muna guys. See you again on the next video. Bye-bye.